Lagyan na po ng gata. Sarap ulam po niyan sa bahaw talaga. Ito po si kabahaw na Tito Ems. Ayos na po kabahaw. Ayos na po ang lasa. Isang magandang umaga po mga kabahaw. Isang mapagpalang umaga na naman po. Andito na naman po tayo. Magpapatanim naman po si kabahaw number 1, yung kapatid po namin panganay. Ito po si kabahaw na Tito Ems, yung pinsan po namin. Siya po ang naglalaplap ng pantanim. Yan po. Ganyan po yan, nilalaplap. Tawag po sa amin laplap. Yung iba naman po binubunot. Pero po ito ay laplap po ito. Ganyan po ang paglalaplap. Yan po. Andun naman po yung isang kabahaw natin. Naghahakot na ng punla o nagkakalat na. Doon. Yan po ang tataniman. Ginuguhitan din po yan. Ito po ay yung tinatawag nilang ang binhi nito ay brown rice daw po. Kulay brown ang bigas. Parang kasi lalaki ng malagkit ang butil. Yan na po yung isa nating kabahaw. Nagkakalat na po ng punla. Ganito lang po ang buhay dito sa amin. Tanim ng palay, tapos nagapas, taniman uli. Ayan, yung iba po may tanim na hindi ka na po na lang medyo nakaraan at busy tayo din sa pagbubuo ng nyug. Sila rin po ang tumanim nung nandun isang isang basig. Yan po ay nahakot. Malawak po dito ang bukid sa amin. Nakakatanim na po yung iba. Ayan po. Papasabi mga gati. Ayan po. Marami pa pong talukan. Ito pa po yung tataniman nila. Isa po ito yung tatalukan yan. Isa po doon na talukan nila. Hindi ko lang po nakuna ng video at may nga po tayo sa pagbubuo. Pakalawak po dito ng bukid sa amin. Palayan. Agad doon pa po yan doon sa amin, doon sa dulo doon. Ano po yung naghahakot ng punla natin. Ito lang po ang mga gawain dito. Yan po. Haba din po ito. Po yan. May guhit po yan. Inuguhitan din po para hybrid po kasi yung punla natin. Yan. Nalagyan po yan ng tansi o yung pangkitay na lubid na maliit. Sa po tinutuwid, guguhitan. Ito po yung ginagamit na pangguhit. Gumagawa lang po. Ayan po. Sila rin lang po ang gumawa niyan. May parang pinaka talim po yan dyan sa tsaka po hihilahin para gumuhit. Yan po yung kalat ng punla. Sila lang daw po dalawa ang tatanim ngayon. Baka po mamaya tayo at tayo kahit medyo mahina-hina. Tingnan po natin kung marunong pa tayong magtanim ng palay. Yan po, sisimula na yan sila kabahaw na Ems, pinsan namin.
Ayan po. Sisimula na po yan. Ayan po kabaho, magluto naman po tayo ng baka. Hindi po ko alam kung anong tawag sa luto na yun. Pagpapraktisan po natin dahil nga po tayo ngayon si pang-una namin na kapatid may patanim. Pagluluto po muna ako ng pang-ulam nila sa pananghalian kasi medyo matagal-tagal ito lumambot. Kaya pag-i-experimentuhan po natin. Ayan po kabahaw, dyan na natin pakukuluan at medyo matigas-tigas yan. Dito na natin sa kahoy pakukuluan ng gatong. Para po mamaya sakto yan pagkatanghalian. Ayan mga kabahaw, nagbumalik po ako. Sinalang po lang natin yung pang-ulam sa pananghalian. Tingnan po natin kung nakailang atras na sila. O ilang saknong na. Nakakapaapat na po, tigalwa silang saknong. Ayan naman po yung kabaho natin si pang-una, panganay po namin kapatid. Maglalagay na rin daw po siya ng ng pakain sa kuhol kasi po kailangan yan po, may kuhol agad katatalok pa lamang, katatanim pa lamang kuhol na po. Kaya po papakain yung ano ba yung pangalan ng gamit yung ha? Violet daw po yung pangalan, Bayonet, yung pamatay kuhol. Talaga po pag hindi nyo nilagyan agad kakainin din po yung bagong tanim. Kaya sa unang pala ng pagtatanim gastos na din talaga. Ito daw po yung yan po yung sa kuhol, Bayonet, magpapakain na po. Sa may tubig lang daw po kaya pala nilalagay kasi doon na tumatambay ang mga kuhol. Ilang araw ulit yan bago ulitan? Dali na kagad din dyan. Ay dali na po pala agad to. Hindi na po pala inuulit, isang lagayan lang. Hindi itong kuhol na ito pangkuhol. Matapang daw po yung gamot na pangkuhol na yun. Kasi may tubig. So may mga tubig po. Nakakatigalwasak na po sila. Kaya po lalaki ng igayin po pala yung parang pellets na green yung pang sana ito yan, pala pampatay sa kuhol. yung malalaki dyan. Naultaw ito pag nakakaamoy ng palay Yung po palang kuhol kala mo walang kuhol, pero pag na tanim na daw po yung palay na pag naamoy lumulutang, kaya pagka nilalagyan na kaagad. Ganyan po, unang pa lang ng pagtatanim gastos na, tapos napakamura pa ng ng palay. Kaya talagang sapala na rin lang po ang pagbubukid ng pagtatanim ng palay. Sakripisyo po talaga para may makain ng sambayanan. Laking sakripisyo po talaga ng mga magbubukid. Ayan po ang itlog ng kuhol. May itlog na po kaagad. Ilang piraso po yan, napakarami sa isang ganun.
Oh, yan, nalutang na po, nakaamoy na agad daw ng palay. Lutang din sila doon sa damo. Eh dito po kasi sa amin bihira din ang kumakain ng kuhol. Hindi katulad sa ibang lugar. Yung dati ditong kuhol, yung native kung tawagin sa amin, yung malilit na itim, yung po ang kinakain. Pero yung ganito pong malalaki, hindi na namin kinakain dito. Dami po agad. Ayan po sila oh. Pagkatapos po maggapas, mag-tracer, taniman naman po ulit agad. Ganyan po talaga kasisipag ang mga taga Quezon. Bukod sa masipag na, loyal pa. Minsan lang po ay medyo hambog din. Kaya pa ba, Ibim? Kaya pa mo? Kayang-kaya daw po para sa minamahal. Ano bot? Kaya pa? Ay, kaya pa daw po. Ito, sabi mo, ganito po kalaki. Ayan po, napakalaki ng kuhulo. Pagkain po niyan, ubos yan. Yan po ang kagandahan sa may guhit. Oh. Tingnan nyo po at may linya, diretso pa rin. Pero kahit po yan hindi ginuguhitan, mga ano rin po sila magtanim, tuwid din po yan. Kaya po ginuguhitan lang kasi napadanan po ng panggamas ng ano, para yung daan ng paggagamas ng palay. Ayan na po mga kabaho, ilang saknong lang po nila yan. Papakita ko na po sa inyo yung mga alaga ng kapatid ko, yung nagpapakain po sa kuhol. Yun po ay kapatid namin. Ayan po, pagkabuhay probinsya, napakaraming itlog. Di ka nabibili ng pang-ulam sa almusal. Yan, may mga umiitlog pa po manok. Kaya po napakasarap mabuhay sa probinsya. Ayan po, oh. Masipag ka lang po, talagang masipag lang. Ayan po ang mga alaga naman nun. Kapatid po namin panganay yun, nagpapatanim na yun. Ayan mga alaga po niya yan. Marami po niyan, pato, itik, pabo, manok, kalabaw, bakab, kambing. Ayan po. Mas masarap po nga sa probinsya kahit mahirap na masarap, masaya. Lalo na po ngayon, hindi na natin nasasabi ang panahon. Mas mabuti po dito sa bukid at malayo sa mga COVID ba, mga virus na yan. Sipag lang po talaga. Kaya maswerte pa rin po tayo mga nasa probinsya. Kasi marami tayong makukuha sa paligid, mga panggulay-gulay. Katulad po nito, magtanim-tanim ka lang. Oh. Yan po ay tawag sa amin ay kadyus. Pakasarap po. Ay naman po yung dalawa nating kabahaw. Si pang-apat ni pang-lima, nagbibilad na po yung triniser natin nung nakaraan. Ayan po, pinakatraktura na rin namin. Hindi na rin ako na ng video. Kasi nagsasabay-sabay ang gawa. Yan po yung inanihan natin nung unang upload. Mga ano po yan, pagka palinis na po ulit, tatalukan na rin po natin. Yan po sila ngayon, naka-assign na magbilad. Kasi pag hindi po naibilad iitim na ang bigas, kaya kailangan mapabilad po. Nakabahaw yung papaulam pa ng halian. Kumukulo na, maya maya malambot na yan. Gagawin ko pong luto yan, ganyan na yan, buo. Tapos lalagyan na lang po natin ng sauce. Papakatiin natin sa tomato sauce. Kukuha po tayo ng paminta, panlagay natin sa pinapalambot natin baka. Kaya po napaka
swerte sa probinsya. Ayan po, oh. Pipitas ka na lamang ng paminta. Ito po ay tanim nung kapatid namin panganay. Yan, sipag nga lang po, may makukuha ka na libre ng paminta. Ayan po. Yan po ang purong kape. Yan, hilaw pa nga lang po, kaya napakaganda po sa amin dito naman ni Ryan sa probinsya. Sa paligid lang po ang mga pangangailangan mo sa pang-araw-araw. Lalagyan na po natin yung kinuha nating paminta. Ayan po. Ito po, nagugulay din yan, no? Kalapit lang ng bahay. Pag yan po tumalbos, kinukuha rin po yung pinakatalbos niya, yung usbong. Tawag po sa amin ay nyug-nyugan, o sa ibang po ay pagkakaalam po lubi-lubi. Po niya, no? Yung tinatawag na sigarilya sa amin dito, sa ibang lugar kabay. Bigay lang po ng kapitbahay yan. Yan po ang kagandahan sa probinsya. Basta magkakapitbahay, nagdadamayan, nagbigayan kung sinong meron. Ayan po kabahaw. Kalahati na po silang dalawa. Si Kabahaw Pinsan Ems saka si Boybot. Pasensya na po sa video at pasmado na. Pasmado na ang kamay. Pasmado na po. Ganyan po ang kamay ng isang magbubukid saka magkukupras, oh. Kasi pagkagaling ka po sa pagkukupras at lumusong ka sa bukid, ganyan po ang nangyayari. Hindi naman po dumi yan. Yang ano lang po ng dagtayan ng niyog. Tapos pag ano ka sa bukid, lalo nagkakaganyan. Maduming kamay pero kumikita po sa malinis na paraan. Ito rin po handa na sa pananghalian, ulam sa pagpapatanim. Ang magluluto naman po yan ay si Panguna, kapatid po naming panganay. Ayan po, Tagalog po yan na native na manok po. Sasawgan ng papaya, adobo sa gata po. Yan ang talagang number 1 dito sa amin sa Quezon. Yan po ang poging magluluto. Yung pamangkin ko. Yan po ay kabaho din natin. Yan po yung mga naggapas at nag-tracer din doon nung nakaraan. Ayan po, 5 kabuong niyog po ang igagata dyan. Palibasa po't maraming niyog dito sa amin sa Quezon, kahit ilang buwang gusto mong igata para mas masarap. Talagang sulit po yan sa pananghalian. Ay naman po, titingnan naman po natin yung aking niluluto, yung pinapalambot nating baka. Ayan po, malambot na. Lalagyan na lang po natin ng maya-maya ng sauce para sakto din sa pananghalian. Mga kabahaw, lalagyan na natin ng sauce. Iwan kung anong magiging lasa nito. Ito po ang ilalagay natin sauce, yung pang sauce sa spaghetti. Try natin kung ang anong magiging kalalabasan. Ilalagay na po natin ang sauce. Ayos na po kabahaw. Ayos na po ang lasa. Masarap po sana nito yung pagkagat nitong kumulo na sa sauce. I-oven po ng kahit mga 5 minutes o 3 minutes para po maging parang medyo matuyo-tuyo yung sauce nya. Okay na po yung kabahaw. Pang ready na sa pananghalian. Ganyan po ang pagguguhit niyan. Kakalahati na po sila, naguguhit muna. Gaguhit po muna si Kabahaw Boybot.
Layo pa po. Tiyagaan lang po talaga yan. Haba po kasi itong ano na to, tubigan. Pinutol na nga lang po kasi ginawa na nga ito palaisdaan. Sobrang haba po hanggang doon po yun sa gilid. Tangan po dyan na hindi ka rin pasmado. Yan po ang gamit niya ni pangguhit. Ginawa lang. Ayan na po ang sasawag sa ginatan. Luya, sili, bawang paminta at tanlad. Dahon. Sa dahon po ng sili. At 5 kabuong nyug. Yan, 5 kabuong niyog ang panggata. Para mas masarap talaga. Ang ginagamit na po ay sabaw ng... Yan na rin po ang pinakatubig, yung pinakasabaw niya. Yan po ang tamang sukat ng tubig. Para malapot ang gata. Ganyan po ang buhay din sa amin sa probinsya ng Quezon. Ay nakabahaw. Lalagyan na ng gata. Tinalo mo bibido mo? Lagyan na po ng gata. Nataan na. Lalagyan mo yun. Pwede na siguro yung naluto ni Kuya sa isang kisa rito. Eh, tinalo mo na yata yan. Uy, Ha? tinalo mo na yata yan. Manon-manunan. Naman ba ka? Manon-manunan. Baka ako dyan. Kagabi yung isa, yung sa bakpak, yung makunat. Kunat pa yata nga ay. Ha? Kunat pa yata nga ay. Naman. Kunat pa mo din. Mamaya na itagdag. Yan Na, na po. paya. Yan mo ulit yung gata nito po eh. Yun ang hihigin na. Ito eh. Tikyamat yung mama mo eh. Ang laway na hanggang talampakan na. Pakatoy ko lang. Ilang malit ako tara. Yan na, mga luto na po mga kabahaw ang pananghalian. Paulam po sa bahaw. Sarap ulam po niyan sa bahaw talaga. Kain na tayo. Magkakain po. Tanghalian. Kain po tayo, kabahaw. Ginatang ko na. Kain na tayo. Oh, kabahaw. Ayan po mga kabahaw. Kabahaw. Ang ating tanghalian. Adobong manok na nitip. Sa ito yung baka kanina. Nagamay ko doon. Makikita kayo kung paano. Kain na po tayo. Ay, wala akong pagpangkot. Apang na mamaya. Ayan mga kabahaw, lusong na naman po sila. Iilang saknong na po yan. Katapos ng tanghalian, lusong na po ulit. Last o launa na. Ayan mga kabahaw, tapos na. Yung gilid na lang. Daw bukas naman isa siguro. Tapos na po yan. Yung ginigilidan na lang po yung pinaganoan ng linya. Sige po, maraming salamat po.
hanggang sa susunod po naming upload. Pagpalain po tayong lahat.